Mahal na taga-subaybay at mga kaibigan, ang atin pong programa Ligaya ng Buhay Ministry na ito po ay ating napapakinggan, napapanood sa radyo natin 101.3 Udyungan ay atin pong bibigyan ng pagtatalakay ang mahalagang mga paksa sa ngayon po sa spiritual na buhay ang makapagtutulong sa atin upang tayo ay lumago relasyon sa Panginoon, sa ating pamilya at kung paano tayo magiging mahusay na tagapagdala ng pabalita ng Panginoon. Ang inyo pong tagapaglingkod, Pastor Rick Riano. At nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at inanyayahan namin po kayo tuwing araw po ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Ang inyo pong tagapaglingkod, Brother Jomer Taihon. Sa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga mahal na mga kaibigan, mga mahal po naming mga kapatid. Kamusta po kayo? Sa hapong pong ito ay kinagagalak po natin na tayo po muli ay magkamustahan. Tayo po muli ay magkasama-sama ngayong hapon sa loob po ng isang oras dito po sa ating palutuntunan, radyo natin 101.3. Kaya po, sa pangalan ng Northern Tablas District of the Seventh-day Adventist Church, ay ito po ang programang ating pong sinusuportahan, ating pong napapakinggan sa oras na ito, ang programang Ligaya ng Buhay Ministry. Kaya ngayong hapon, mga minamahal kong mga kaibigan, bago po natin buksan ang ating programa sa pamagitan po ng isang panalangin, hayaan po ninyo na pakinggan po natin ang theme song ng ating programa. Ating silang sa tibig, mga kababayan natin upang sila'y makabangon sa sakunan dumating ang pag-asa'y iparating atin silang pasiglahin mga pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos nawa'y huwag sisihin sa mga bagyong dumarating, pagkat siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan dumating. Sa paglubog ng araw, may bukas pang darating. Handog ito ng Diyos sa atin upang siya ay ating sundin. Atin silang sagipin, mga kababayan natin. Tayo po'y manalangin. Mahal po naming Panginoon,
pinupuri at sinasamba po namin ang inyong dakilang pangalan ngayong hapon. Salamat po, mahal naming Diyos, sa privilege na kayo'y aming purihin, na kayo'y aming pakinggan ang inyong mga salita ngayong hapon, na sa loob po ng isang oras sa pagpapahimpapawid ng programang Ligaya ng Buhay Ministry. Naway ang mga puso't isipan ng aming mga mahal na mga kapatid at mga kaibigan ay inyong buksan upang ang kanilang mapapakinggan ng mga salitay maging daan ito tungo sa kabanalan, tungo sa inyong pagkakilala sa aming mahal na Panginoon at kung magkagayoy, sundin ng inyong kalooban. Salamat po, mahal naming Diyos, sa karunungan inyong ipagkakalob sa amin sa pag-aaral ng inyong salita, sa pakikinig ng inyong salita, at naway ang patnubay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu siyang ilulukob at inyong ipagkakalob sa amin sa ngalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan, minamahal kong mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa po sa loob ng isang oras ng ating pagtatalakay, sa loob ng isang oras ng ating pagsubaybay, naway huwag ninyong kalimutang inyong i-like ang mga ating pong live streaming ngayong hapon. Huwag din niyong kalimutan din na i-share upang hindi lang kayo ang makapanood, hindi lang po kayo ang makarinig, kundi maging ang inyong mga mahal sa buhay, maging ang inyong mga mahal na mga kaibigan, o maging ang inyong mga kamag-anak ay makarating ang ating pong programa, ang ating pong panutuntunan ng radyo natin 101.3 Ojungan. Ngayong hapon po, mga minamahal, ay tutungo po tayo sa pagbati. Ating hindi po nakakalimutan, mga kaibigan, mga kapatid, na ating batiin ang Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church, Adventist leaders, sa panguno po ng ating mahal na Presidente, Pastor Orly Pahilan, makasama po ang mga officers and directors, Sir Dennis Federico, Pastor Jan Panganiban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors at leaders na binubuo ng 11 distrito dito po sinasasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. At syempre, mga kaibigan, sa oras na ito, hindi din natin nakakalimutan na sambitin ang mga pangalan ng ating mga mahal na mga sponsor, na kung papaano po ay patuloy na kami sumasamo sa lahat ng aming mga mahal na mga sponsor, na ating pong patuloy na huwag kalimutan ang ating pong pagsuporta sa ating pong radio ministry dito po sa radyo natin 101.3 Ojungan. Salamat po kay kapatid na Ariel Ponte, Pastor Ricardo Riano, Mr. and Mrs. Chisi Padreragaw, Ma'am Dalin Mutin, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Falcotela, Brother Bongbong and Ma'am Luistro. Ganon din po kay Willie Salim Molena, Brother Rene Pames, Ma'am Lumi de la Cruz, Ma'am Ruby Maestro, Sir Vernie Pidakan, Sir Voicer Pidakan, at maging po kay Mr. and Mrs. Wally Anyuso. Ganon din po kay Ma'am Tintin Salibyo. Salamat po, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyong nawang walang sawang pagsuporta, sa inyong walang sawang pagtaguyod ng gawain ng ating pong Panginoon. At sa ganitong kaparaanan ay ating pong maihatid, ating pong maibahagi ang mga butil ng katotohanan. Kaya po, welcome po kayo, mga mahal kong mga kaibigan, sa ating pong programa ngayong hapon sa Ligaya ng Buhay Ministry. At kung kayo po ay merong pong mga nais na batiin, manais po ninyong pasalamatan, just comment in Facebook Live here in radyo natin Facebook account. I-type po ninyo radyo natin. Yan. Kung hindi naman po kayo makapanood sa ating pong live streaming, ay just open your YouTube channel and i-type po ninyo Ligaya ng Buhay Ministry. At sa ganun po ay makapanood po kayo ng ating mga live streaming, o kung hindi kaya ay ang ating pong mga video sa ating pong panutuntunan pong ito. At syempre, mga minamahal kong mga kaibigan, ay huwag po ninyong kakalitaan sa bawat oras,
sa bawat minuto na sumabaybay sa ating pong palatuntunan, radyo natin 101.3 Udyungan. At ngayong hapon po ay palakpakan po natin ang ating mga mahal na mga taga-subaybay at mga tagapakinig at maging ang ating pong mga mahal na mga sponsor. At ngayon po ay pa-shout out, sir, kay Melvin Paraw. Yan. Shout out daw po kay Melvin Paraw. Salamat po. At siya po ay Kill Auto ayan. Yan po ay pinanggalingan ko kanina. At yan po ay electrical shop. Salamat po. Yan. Welcome po. At walang anuman. At salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa inyong pakikinig. At welcome po ang lahat sa ating pong programa ngayong pong hapong ito. At kung magkagayon ay maaring tayo ay kung ibig po ninyong mas pumalaot, maraming maabot ng ating pong palatuntunan, ay inyo pong i-like, inyo pong i-share sa lahat po ng inyong mga kakilala, sa lahat po ng inyong mga friends sa Facebook. At sa ganun po ay hindi lang tayong makinabang, hindi lang tayo ang subaybay sa ating palutuntunan, sa ating pong paboritong himpilan, radyo natin 101.3 Udyungan. Yan, palakpakan natin ang lahat. At salamat din po sa ating pong pagkakataong ito sa Panginoon, sapagkat tayo muli ay binigyan ng pagkakataon na tayong magkasama-sama ngayong pong hapon. Ngayong hapon po, mga minamahal, tayo po ay tutungo sa ating pong aralin, sapagkat alam po naman natin na ang oras natin ay tunay nga namang napakatulin. Ano ho? Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, kundi tayo po ay tutungo sa ating pong pag-aaral ngayong pong hapong ito. Ngayon pong hapon, mga minamahal, ang ating pag-aaralan ay mayroong pong pamagat na ang huling ulan. Yan po ha? Ang huling ulan. Ano po ba yung tinatawag na huling ulan? Sa di nakakaalam at nakakaalam na, hindi naman lingid sa ating kaalaman, kaibigan, na bago dumating ang ating Panginoon, ay kanyang ibubuhos ang huling ulan. Ito po'y mangyayari. Ito po'y magaganap bago dumating ang ating Panginoon. Hindi po ito mangyayari pagkatapos na siya'y dumating. Hindi po ha? Before Christ. Bago dumating ang ating pong Panginoon. Ngayon po, mga minamahal kong mga kaibigan, mahalaga po na lumakad tayong kasama ng banal na araw-araw. Gusto po ba nating tayo po'y makabilang sa makakatanggap ng huling ulan na pagbuhos ng banal na Espiritu ng Panginoon? Gusto mo ba, kapatid? Gusto mo ba, kaibigan? Salamat po. Sapagkat gusto nating lahat na tayo ay makabilang sa makakatanggap ng pagbuhos ng banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi ko nabanggit yung pangalan ng kanina eh. Sabi niya dito ay Kill Auto Electrical Shop. Yan po. Yan po ay sabi niya, salamat. Walang anuman po. Yan. Kill Auto Electrical Shop. Yan po. Kung kayo po ay merong gustong ipaayos na sasakyan, yan, aircon man o ano man, ay pumunta po kayo sa Kill Auto Electrical Shop. Yan. Ako na po mismo ang
nagsasabi sa inyo, pumunta po kayo dyan. Yan po ay nasa labas naman ng ating radio station. Along the highway po ito, no? Kaya kayo po ay maaring makapunta at sa ganun po ay masolve yung problema niyo sa inyong sasakyan. Alright? Okay, just continue our study this afternoon, mga minamahal kong mga kaibigan, na dito sa ating talakayan ay binabanggit po na kung gusto po natin na tayo po ay makabilang sa makabilang sa makakatanggap ng pagbuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, ay mahalaga naman na lumakad tayong kasama ng banal araw-araw upang lumago tayo sa espiritual na buhay at maging handa sa pagtanggap ng huling ulan ng Espiritu na naghahanda sa bayan ng Diyos sa huling krisis at sa pagbabalik ni Kristo. Mga minamahal kong mga kaibigan, napakahalaga po na tayo lumakad araw-araw ayon po sa banal na Espiritu ng ating Panginoon upang tayo lumago sa pagkakilala natin sa Panginoon, upang tayo nabuhay na maging handa sa pagdating ng ating mahal na Diyos. O sa ibang termino ay yung tinatawag na maging handa sa pagbabalik ni Kristo. Kaya po dapat tayong maging matagumpay sa lahat ng tukso at sa kasalanan sa ating buhay upang tayo makinabang sa pagbubuhos ng huling ulan. Mga kaibigan, mga kapatid, dapat tayong maging matagumpay. Saan dapat tayong maging matagumpay? Maging matagumpay tayo sa lahat ng tukso, sa lahat ng ginagawang paninira, sa lahat ng ginagawang mga paninira ng kaaway o tukso ni Satanas. At kung magkagayon, hindi lamang sa mga tukso, kundi maging sa kasalanan sa ating buhay upang tayo ay makinabang sa pagbuhos ng huling ulan. Mga minamahal, kung tayo hindi magiging matagumpay sa mga tukso ni Satanas at hindi tayo magiging matagumpay sa hindi natin babaguhin ang ating gawin tungo sa simula sa kasalanan tungo sa kabanalan, tayo ay hindi makikinabang sa pagbuhos ng huling ulan. Tayo ay hindi makikinabang sa pagbuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, marami pong mananampalataya, marami pong naniniwala sa Panginoon, mananampalataya ang hinihintay ang huling ulan ng Espiritu upang makaranas ng pagtatagumpay laban sa kasalanan. Kaya po, ngayong hapon, ano po kaya ang sinasabi ni Ellen G. White tungkol po sa tinatawag na kailangang paghahanda? Nais po nating isolve ang problemang ito, na ang problema ay una, para tayo po'y makabilang sa pagbuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, ay kailangan po natin tayo maging handa. Prepared. Maging handa po tayo sa pagbuhos ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya nga sabi po ni Mrs. Ellen G. White sa early writings, pahina 71, ang sabi po'y ganito: nakita ko na kinakaligtaan ng marami ang kailangang paghahanda. Kaibigan,
ang wika ng aklat na ito ay nakita ko na karamihan ay nakakalimutan ang paghahanda at hinihintay ang pagdating ng huling ulan upang sila ay ihanda sa pagtayo sa araw ng Panginoon at mabuhay sa kanyang harapan. Mga mahal na mga kaibigan, dito po'y ipinapahayag ng aklat na ito na sinasabi po, mga minamahal, sinasabi po'y marami po ang kailangang sila ay maging handa sa pagtayo sa araw ng Panginoon at mabuhay sa kanyang harapan. Hindi sila handa, kaya hindi nila matatanggap ang pagbabagong espiritual na kailangan ng lahat upang makapamuhay sa paningin ng isang banal na espiritu. Para po tayo ay makatayo sa harapan ng ating Panginoon at makatanggap ng huling ulan bago dumating si Kristo, ay kailangan po natin ihanda ang ating mga sarili. Hindi natin kailangan maghanda ng anumang masasarap na pagkain. Hindi natin kailangan ihanda. Hindi natin kailangan pagandahin ang ating tahanan. Kundi ang ating ihanda, kaibigan, ay ang ating sarili bago dumating ang ating Panginoon. At kung magkagayoy, tayo ay kabilang na makakatanggap ng pagbuhos ng banal na espiritu ng ating pong Panginoon. Kaibigan, dapat tayong magtagumpay sa lahat ng tukso at kasalanan sa ating buhay upang tayo makinabang sa pagbuhos ng huling ulan. Gusto ba nating makabilang sa pagbuhos ng banal na espiritu ng Panginoon? Una, kung gusto mo'y kailangan nating magtagumpay sa lahat ng tukso. Pangalawa, kasalanan at sa ating buhay upang po tayo ay makinabang sa pagbuhos ng banal na espiritu ng Panginoon. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, yan po ay napakahalaga. Gaano po kahalaga para po sa ating Kristiyano na tumanggap po ng bautismo ng Espiritu upang makinabang sa huling ulan ng Espiritu. Sabi po ng isang talata from the book of Acts 3:19, ang sabi po ay ganito, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang magapawi ang inyong kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Mga kaibigan, napakahalaga po bilang mga Kristiyano na tayo po ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu upang po tayo ay makabilang, makinabang sa huling ulan. Kaya sabi ng Biblia, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magagayoin ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Yan po ay napakalinaw mga kaibigan na binabanggit po ng banal na kasulatan po ng ating dakilang Diyos. Napakalinaw po na ito ay pinapayo sa atin na tayo po ay para maging handa. Kaya ibig sabihin ay napakahalaga sa atin
bilang mga Kristiyano na tayo po'y tumanggap ng bautismo at para tayo po ay makinabang sa huling ulan ng banal na Espiritu ay sapagkat darating po ang panahon, no, ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, dapat tayo magsisi at ang sabi ng Biblia, tayo po ay magbalik loob. Bakit po kaya mahalaga, kaibigan, para sa isang Kristiyano katulad po natin, na tumanggap ng banal na Espiritu bago dumating ang huling ulan? No? Sa ngayon po sa isang aklat ng Biblia, sa Roma 6, ang talatay 6, ang sabi po ng Biblia, mga kaibigan, sa aklat ng Romans 6, ayan, 6, verse 6, ang sabi po ay ganito, na maalaman natin ng ating dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang sagay huwag na tayong maalipin pa sa kasalanan. Dito po, binabanggit po mga minamahal kong mga kaibigan, sa 11, ang sabi po ay ganito, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos, kay Kristo Jesus. Verse 12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyo, katawang may kamatayan, upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. Verse 13, at huwag ni naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad na nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Mga kaibigan, bakit po mahalaga sa isang Kristiyano na tumanggap ng banal na Espiritu? Napakahalaga po, mga minamahal kong mga kaibigan, sapagkat araw-araw na paglago sa biyaya ni Kristo at ang paggawa ng banal na Espiritu ay mahalaga. Upang malaman natin na kapag ang huling ulan ay pumatak na. Yan. Mahalaga po, mga minamahal kong mga kaibigan, na sa araw-araw ay tayo po ay lumalago sa biyaya ng Panginoon. Lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. Lumalago at lubusan nating nakikilala ang ating pong Panginoon sa paggawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Mga kaibigan, upang malaman po natin na kapag dumating na ang huling ulan, ay alam po natin na pumatak na. Yan. Yan ho ay sang-ayon po sa aklat ng Roma 6, ang talatay 6. Sapagkat po tayo, ay ang sabi ng Biblia, ay tayo po ay mga patay na sa kasalanan. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, ay hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi ang atin ng Panginoon. Mga mahal na mga kaibigan, ano po ang sinasabi ni Mrs. Ellen G. White tungkol sa pagtatagumpay sa kasalanan? Posible po ba ito ngayon? No? Posible po ba na ito'y mangyari ngayon? Na tayo maging matagumpay sa kasalanan? Oo.
Ang sabi po rito, mga minamahal, sa aklat po ng early writings, pahina 71, ang sabi po ganito, nakita ko na walang makakatanggap ng huling ulan. Nakakalungkot po, no? Ang sabi niya, nakita ko na walang makakatanggap ng huling ulan. Bakit kaya? Continue. Malibang nagtagumpay sila sa mga tukso. Kaibigan, sabi ni Mrs. Ellen G. White, nakita ko na walang makakatanggap ng huling ulan. Malibang nagtagumpay sila sa mga tukso. Ano pa? Pagmamataas. Ano pa? Pagiging makasarili. Ano pa? Pag-ibig sa sanglibutan. At sa lahat ng maling salita at gawa. Kaibigan, gusto mo bang makabilang sa pagbuhos ng huling ulan? Salamat po, kaibigan. Sapagkat iyong gustong makabilang. Ngunit, maliban lamang na tayo magtagumpay sa tukso. Pagiging mataas, mapagmataas. Pagiging mapagkasarili. Pag-ibig sa sanlibutan at mga maling salita. Kaya maaaring parang imposible ito, kaibigan, na para sa atin ngayon, ngunit ang susi ng pagtatagumpay laban sa tukso ay ang pahintulutan sa Jesus na ipamuhay niya ang pagtatagumpay niya sa ating buhay. Mga kaibigan, ang susi ng pagtatagumpay laban sa tukso ay pahintulutan si Kristo na siya na ang mamuhay sa ating mga sarili. Kaya ating pong pag-aaralan ito sa mga susunod na pag-aaral na ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Pentecost. Sa ngayon po sa Gawa 16. Gawa 2:16. To 18, ang sabi po ay ganito pong pahayag. Datatwat ito'y yaong sinilita na sa pamagitan ng propeta Joel at mangyayari na sa huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula, at ang inyong mga binata ay magpapakita ng mga pagitain, at ang inyong mga tatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Verse 18, oo, sa aking mga lingkod na lalaki at aking lingkod na babae, sa araw din na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipaghula sila. Mga minamahal kong mga kaibigan, ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa nangyari sa Pentecost? Ang pangyayari sa Pentecost ay direktang katuparan po ng propesya o tinatawag pong hula. Kaya paano po inilarawan ni Ellen G. White ang pagpapaalala na dala ng huling ulan na darating sa katapusan ng panahon upang ihanda ang kanyang mga anak para sa ikalawang pagbalik ni Jesus. Kaibigan, ang huling ulan
na siyang magpapahinog sa mga aanihin sa lupa, na kumakatawan sa espiritual na biyaya, na siyang maghahanda sa iglesia para sa pagbabalik ng anak ng tao. Kaibigan, kumakatawan po sa espiritual na biyaya ang siyang maghahanda sa iglesia sa pagbabalik ng anak ng tao. Ngunit malibang ang dating ulan ng Pentecost ay bumuhos, hindi magkakaroon ng buhay. Ang luntiang suhay ay hindi lalabas malibang nagawa ng unang ulan ang kanyang gawain, wanang binhi ang magiging sakdal. From the book of the faith, I live by pahina 333. So mga minamahal kong mga kaibigan, binabanggit po dito ni Ellen G. White na ang pagpapala po na dala ng huling ulan, na darating sa katapusan po ng panahon upang maihanda ang kanyang mga anak sa ikalawang pagbalik, ay binabanggit na ito po yung magpapahinog sa mga anihin sa lupa. Kumakatawan sa espiritual na biyaya na siyang maghahanda sa iglesia sa pagbabalik ng anak ng tao upang tayong mga lalaki at mga babae na mga anak ng Diyos ay maging handa sa pagsalubong sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon habang ang ating Panginoon ay bumababa sa alapap ng mga langit. Kaya kaibigan, napakahalaga po na tayo ay makabilang sa pagbuhos ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, gaano po kahalaga sa araw na espiritual na paglago sa biyaya ni Kristo sa pamagitan ng banal na espiritu. Malibang po tayo ay araw-araw na lumalago sa pagsasakabuhayan ng Kristiyanong ugali. Hindi natin malalaman ang kahayagan ng banal na espiritu sa huling ulan. Maaari itong pumapatak na sa ating mga puso, sa ating paligid, ngunit hindi natin nakikita at hindi natin matanggap ito. Malaking problema ito, kaibigan. Para po ba tayo ay araw-araw ay lumago sa biyaya ni Kristo, kaibigan, sa pamagitan po ng banal na espiritu, ay balibang tayo araw-araw na lumalago sa pagsasakabuhayan ng Kristiyanong tinatawag na attitude, pag-uugali. Kaya na makahalaga din naman, kaibigan, na kung araw-araw ang ating pamumuhay ay nababago sa tulong ng kapangyarihan ng banal na espiritu, mararamdaman natin ang pagbuhos, pagpatak ng huling ulan ng banal na espiritu ng ating pong Panginoon. Kaya po mga minamahal na mga kaibigan, ngayong hapong ito, ang pagbabago, anong pagbabago po? Ano pong pagbabago, mga kaibigan, sa buhay ng Kristiyano pagkatapos ng pagkapuspos ng Espiritu? Ang kailangan upang mahanda sa pagtanggap sa huling ulan. Siguro mas maganda ay mag-survey tayo ngayon. Ako po'y magbibigay ng isang katanungan. At kung ito'y masagot po ninyo ngayon, ay magbibigay po ako ng regalo. Sige nga po, subukan natin ha. Ang katanungan ko po ngayong hapon ay, kung inyong masagot, meron po kayong regalo. Okay? First question, mga kaibigan. Bakit hindi mabuting hintayin ang huling ulan bago ayusin ang kasalanan sa ating buhay? Yan po ha? Yan po ang tanong ko. Ulitin ko po.
Bakit hindi mabuting hihintayin ang huling ulan bago ayusin ang kasalanan sa ating buhay? Kung alam po ninyo ang sagot, kaibigan, tumawag po kayo sa numero ng 094873591168. Yan po ha. Kung alam po ninyo ang kasagutan, ay i-text po ninyo dyan sa numero yan at malalaman po natin kung tama ang inyong kasagutan. At kung tama po kayo, siyempre meron kayong gantimpala. Kaya ano po ang dapat nating i-apply, mga minamahal kong mga kaibigan? Kung hindi mo natatanggap ang pagkapuspos ng Banal na Espiritu, huwag mag-antala na hilingin ito ngayon, kaibigan. Kung hindi po natin natatanggap ang pagkapuspos ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon, mga kaibigan, ay huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na tayong magpakupad-kupad pa. Kundi tayo ay lumapit sa Panginoon at hilingin na tayo ay puspusin ng Banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. At kung magkagayon, sa araw-araw na pagkapuspos sa atin ng Banal na Espiritu, araw-araw din naman nababago ang ating buhay sa tulong ni Jesus na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po natin na tayo maging handa upang kung tayo handa na sa pagkapuspos ng pagpatak ng huling ulan, ay tayo handa na rin naman na sumalubong sa banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos. Mga minamahal ko mga kaibigan, sa mga oras pong ito, ay ating pong bago tayo magpatuloy sa ating pong talakayan ngayong pong hapong ito, ay hayaan po ninyo na tayo po ay makarinig ng isang awitin sa Panginoon ngayong hapon. At itong awiting ito ay inawit ng isa nating kapatid, Brother Arman. May pag-asa ka ba, aking kaibigan, sa iyong problema na nararanasan? Anumang kahirapan ang iyong nararanasan, yan ay pagsubok lang na makakayanan. Kunting tiis na lang, aking kaibigan, basta't buhay ay kay Jesus ilaan. Si Jesus muling darating upang tayo ay kanya sagipin. Si Jesus muling darating
kanya makapili. May pag-asa ka pa, aking kaibigan, sa iyong problema na nararanasan. Huwag ka lang susuko, aking kaibigan, pagkat buhay ay mayroong kalutasan. Si Jesus muling darating upang tayo ay kanyang sagipin. Si Jesus muling darating upang tayo ay kanyang makapiling. Okay po, patuloy po kayong nakikinig sa ating himpilan. Radyo natin 101.3. At patuloy pong kayo ay sumusubaybay sa ating pong programa, Ligaya ng Buhay Ministry. At ang oras po natin ay alas 4:51 ng hapon. Kaya marahil po ay kayo ay nagpapasimula ng maglinis ng kaldero. At nagsisimula na rin na maggayak ng mga panamya para sa inyong masarap na panghapunan. Kaya po, saan man po kayo naroon ngayon, nawa po ay patuloy na ang pagpapala ng ating Panginoon. Patuloy na ang biyaya po ng ating Panginoon ay ating maranasan sa tulong po ng ating pong dakilang Diyos. Ngayong hapon po mga kaibigan, dito sa ating pinag-uusapan ay napakahalaga po na ating bigyan ng diin o pansin na bago dumating ang ating Diyos ay mangyayari po ang pagbuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ito po ay mangyayari, mga kaibigan, sa ating kapanahunan. No? Hindi ito mangyayari sa kapanahunan nila Moses. No? Sa panahon ni Abraham. Hindi po. Tapos na yung panahon nun eh. Tayo ay nasa panahon na huling kasalukuyan. Kaya ito, mga kaibigan, ay mangyayari sa ating pong kapanahunan. Kaya lamang, napakahalaga po, mga kaibigan, na bago dumating ang ating Panginoon, ay tayo ay maging handa sa pagkapuspos ng banal na Espiritu ng ating pong Diyos. Upang tayo ay handang sumalubong sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos na siya ay may pangako sa atin na tinatawag na putong ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ano kaya nakakahadlang sa ating buhay para tayo hindi maging handa sa pagtanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon? Ano man ang nakakahadlang, ay mas mabuting ating itong iisang tabi. Mas mabuting ito'y ating iisang tabi muna at tayo'y magpatuloy
sa ating pakikipagbaka sa ating paglalakbay at yung magagayoy makarating tayo sa finish line at iyon yung bagong langit at bagong lupa na inihanda ng ating pong dakilang Diyos. Kaibigan, tayo'y mahal ng Panginoon. Kaibigan, tayo ay iniibig ng ating Panginoon. Sapagkat sa Kanyang pagmamahal sa atin ay nahayag na tunay din naman na ibig niya na tayo ay makabilang sa pagkabuhos ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Ihanda po natin ang ating buong sambahayan. Kasama ng ating mga anak, kasama ng ating ilaw ng tahanan, haligi ng sambahayan, upang kung magagayon, kung pumatak na ang huling ulan ng banal na Espiritu, may isa sa ating membro ng ating pamilya ay walang mawaglit, kundi sama-sama tayong makarating sa bagong langit at bagong lupa na inihanda sa atin ng ating pong Panginoon. Mga kaibigan, ngayong pong hapon, wala na tayong panahon upang tayo ay patuloy na tumalakay ng mga mahalagang paksa sa nasusulat sa Biblia. Subalit na nais kong pasalamatan kayo mga kaibigan na sa loob ng isang oras ay tayo ay nagkaroon ng panahon, nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral at makinig ng salita ng ating Panginoon. At huwag po kayong mawawala, no? Patuloy po ninyong tangkilikin ang ating palutuntunan, ang ating pong hinpilan dito po sa radyo natin 101.3 Udyungan. Kung kayo man ay mayroong mga sasakyan at mayroong kayong mga radio sa inyong mga sariling sasakyan, sa inyong mga tahanan, sa inyong cellphone, no? Open po ninyo ang inyong mga radio at marami po kayong malalaman, no? Ma-update sa mga balita, lalo higit po sa ating pong kapanahunan. Kaya po mga kaibigan, pasalamatan natin ang Panginoon sa hapong ito, sa matagumpay na pagpapahayag ng mga butil ng katotohanan na tayo nawa ay maging handa sa pagtanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon upang tayo ay makabilang sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos na ating tagapagligtas. Subalit mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating programa, hayaan po ninyo na tayo sama-samang yumuko, ipikit ang ating mga mata, at tayo magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, naming Diyos, marami pong salamat sa inyong pagmamahal sa amin, na kung papaano mahal namin Diyos, ibig po ninyo na kami ay maging handa sa pagtanggap ng huling ulan ng banal na Espiritu. At kami maging handa sa inyong pagbabalik. Ngunit, para kami maging handa sa pagtanggap ng huling ulan, ay kinakailangan alisin namin ang pagiging maibigin sa sanglibutan, pagiging pagmamataas, at higit sa lahat, mahal namin Diyos, ay kami ay patuloy na ang aming buhay araw-araw ay isuko namin sa inyo. Panginoon, patuloy po nawa na pagpalain niyo ang aming mga kaibigan, samantalang sila ay nakakaranas ngayon ng mga problema sa buhay, karamdaman, pisikal, problema is financial. Nawa Panginoon, patuloy na ang kagalingan, pagpapala ay inyo pong ipagkakalob sa kanila. Salamat sa pagdinig, salamat sa pagtugon,
Salamat sa inyong kahabagan at pagmamahal sa amin. Lahat pong ito ay aming pong hinihiling sa matamis ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong pag-like. Salamat po sa inyong pag-share. Ako po ang inyong kaibigan, kapatid kay Kristo, Evangelist Jomer Tayhon, na nagsasabi, sumayin niyo nawa ang ating Panginoon. Radyo natin.